Tara, samahan nyo ako guys sa biyahe natin ngayong araw. June 16, 2026. Ito yung araw na kung saan pumunta tayo sa isang event. At itong event na to ay biglaan lamang isang event ng government na kung saan ang layunin nito ay magturo sa mga katulad kong SMSE tungkol sa technology na umuusbong ngayon. Hindi ko sinayang yung experience na makasama sa ganito since first time ko makasama sa event ng DICT. At ang DICT narinig ko lamang nung pumunta kami sa Tarlac. Pero bago yon, tara samahan nyo muna ako magpansin. Ito yung Lomi na legendary. Matatagpuan to sa Cortez Street. At paborito ko to. Kasi 20 years ago, yan kami nagpapansin. Kaya solid yung memory na buo doon. Anyway, nakarating na tayo sa Cagayan City. Tayo sa Cagayan City. DICT. Tayo event. At dito pumunta na nga tayo sa taas. At akala ko late na ako. Pero nakarating tayo ng maaga. At yun nga pinapakita ko lang dito kung ano yung setup nila. At first time kong makapasok rito. Kaya maraming salamat po Sir MJ Del Mendo. Ano nga bang dahilan bakit ako matend dito? Isa sa pinakamalalim kong dahilan ay kung ano nga ba ang ino-offer ng government sa mga katulad nating SMSE. At dito ko napagtanto na napakarami rin palang government programs para sa atin na maliliit na negosyante. At minsan, ang kulang lang ay yung pagbahagi o pag-inform na may programang ganito para sa atin. At saan nga ba nanggagaling yung salita ko na yan? Well, nung matend ako sa event sa Tarlac, ay doon na i-discuss na meron nga talaga may mga programa para sa atin. At ang pinaka nagbe-benefit ay yung mga SMSE na updated lagi sa programa ng DTI, DOST, at iba pang agencies body. Panoorin nyo yung video guys. Nung napanood ko yung video, habang nire-record ko, itong ginagawa kong content, na-realize ko na yung paggawa ko ng gantong content ay may kabuluhan din pala sa pagbigay ng informasyon, mensahe sa mga katulad ko, SMSE, at nangangarap na magkaroon ng negosyo in the future ay malaking bagay. Dahil dito, nakikita natin na meron palang mga gantong programa para mas mapaunlad natin ang ating negosyo sa pamamagitan ng pag-adapt sa makabagong technology tulad netong AI. Maliban dito, ay nakita ko na ang daming na bago buhay dahil din sa tulong ng government. Mga negosyante hindi alam kung anong sistema, paano makakakuha ng pondo, paano kukonekta sa mga tulad mong negosyante, at marami pang iba. Well, natutunan ko yung mga bagay na yun sa mga community na meron ako ngayon. Pero alam mo ba, na 10 taon na ako mahigit sa negosyo at ngayon ko lang nalaman yung mga bagay na to. It means hindi ko pa nagagamit o nasusubukan yung mga programa na sinasabi ko. Dahil akala ko sa pagnenegosyo, kaya mong mag-isa kahit wala kang kasama. Hindi mo kailangan ng tulong ng iba. Yun yung mindset ko dati. Pero as time goes by, habang patagal kami sa pagnenegosyo, ay dun ko napagtagpi-tagpi yung mga bagay. Nag-invest ako ng pera, oras, at energy para makuha tong mga information na to. At lately, nakita ko na hindi lang pala ako yung may problema nito. Yung hinahanap, yung mga bagay, o konsepto kung paano mapalaki ang negosyo. Hindi mo siya may didiscuss sa loob ng isang araw, isang linggo, isang buwan, kundi aabutin ka ng taon para sa pag-unawa nito. Well, may kanya-kanya tayong experience. Kapag ninegosyo o trabaho, alam natin na pinigure out natin yung bagay-bagay gamit lang kakayahan natin. At sa pag-attend ko sa event na to, another milestone. Ito yung pinakamabilis na graduation day na naranasan ko. Pero seryoso, kaya ako minsan uma-attend sa mga ganitong event ay kadahilanan na gusto ko pang matuto. Hindi lang sa mga nagtuturo, kundi sa kapwa ko SMSE. Yung may maliit o malaking negosyo na katulad ko na ang hangarin ay hindi lang kumita, hindi makapagbigay ng serbisyo para sa iba. Kasi alam mo ba, ang pagnenegosyo ay pagresolba ng problema ng iba. Hindi lang ito tungkol sa pagkita ng pera. Oo, alam natin na ang kita ay dugo ng negosyo. Pero napakahalaga ng mission at vision para sa venture na ipinatayo mo. At maraming salamat po sa DICT Region 2, sa buong ahensya at sa LGU ng Cagayan City, Isabela, at sa mga nakasama ko po sa event na to. Maraming salamat din
rin po sa inyo. Ito na nga, balik tayo sa video. Bali, nagpa-change oil at nagpalinis na rin ako ng panggilid dito sa kapatid ko na nagtratrabaho sa G Preza. At matatagpuan naman to sa hilera ng Rojas Street. At kung gusto niya ring magpagawa sa kanila, ay please, pasyal lang po kayo. Muli, ang location ay Rojas Street, Cagayan City, Isabela. At kinuha ko na rin yung pagkakataon na to para pumasyal kung saan ako lumaki. Ito yung bahay namin sa Cortez Street. Matagal na panahon na wala nang tumutuloy dito. Since 2012, hindi na kami nakatira rito. Pero may mga tumira rito na mga kamag-anak at pinaupahan na rin. Pero nung nakaraang taon, may sinubukan akong idea rito sa place namin. Yung paglipat at pag-expand ko sana ng show my business namin sa Cagayan City, Isabela. At gusto ko rin sanang gawing production area ito ng negosyo ng mama ko na ang paninda ay kakanin. Yun yung bibingka. Sa ngayon, hindi pa nagmamaterialize yung konsepto na yun. Nasa 35 years na rin yung negosyo ni mama, mahigit. Pero occasionally na lang siya nagtitinda. At kung taga-Kawenyo ka, na malapit lang sa sentro, malamang kilala mo rin siya. Kape mo na sa bahay. Bait talaga ni mama ko. Oh. Love you, ma. Sige, okay. ikaw. Okay. At tara, samahan nyo na akong umuwi. Dahil sinamahan nyo akong pumunta, samahan nyo na rin akong umuwi. At sa susunod na video, pag-usapan naman natin kung ano yung advantage na ikaw ang nagtitinda sa sarili mong negosyo. Dahil nga iniwan ko yung food cart at hindi ako nakapagbenta ngayong araw. At yung advantage ng meron ka ng sistemang gumagana sa negosyo mo. Dahil meron kami isang pwesto na kung saan established na yung system doon. Kahit wala ako ay nag-ooperate pa rin yun. Dalawang bagay yun. Negosyo na nakadepende sa'yo at negosyong may sistema. Kung may natutunan ka, please follow mo naman ako. Pa-like and share na rin. At comment mo yung katanungan mo. Try nating sagutin. Muli, ako si Kuya Francis, aka Kuya Siomay. Yun lang. Bye!